Gusto nyo bang malaman kung paano yumaman? Taas ang kamay. Walang tumaas ang kamay. Walang interesado. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan hindi sa ating mga pag-aari, kundi sa ating pagkaawa o habag, in our compassion. Sa ating ebanghelyo ngayon, alam natin ito, di ba? Yung kwento ni Lazaro at ang mayaman. Ibinigay ni Jesus ang taninghanga tungkol sa mayaman at si Lazaro. Ito ay isang makapangyarihang kwento na nag-iimbita sa atin na pagnilayan kung paano tayo nabubuhay ngayon at kung paano natin tinatrato ang mga tao sa paligid natin. Ang kwento daw ay nagsisimula sa dalawang magkaibang buhay, different life. Ang una ay ang mayaman na nabubuhay sa kaginhawaan, sa karangyaan, nakasuot ng magagandang damit, kumakain ng masarap at nagpapakasawa sa araw-araw. Nagpapakasaya sa araw-araw. Gayon pa man, sa labas mismo ng kanyang tarangkahan, ng kanyang pinto, ay si Lazaro, isang pulubi, puno ng sugat, gutom, at naghangad ng mga mumo mula sa pagkainan ng mayaman. Nakakalungkot, hindi siya pinansin ng mayaman. Nagwalang bahala siya. Wala siyang pakialam. Sa uli, pareho silang namatay. Si Lazaro ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan in the bosom of Abraham, isang lugar ng kapayapaan. Ang mayaman naman ay natagpuan ang sarili sa matinding paghihirap, great torment in hell. Tumingala siya, nakita si Lazaro at sa tabi ni Abraham at nagmakaawa para tulungan siya. Ngunit pinalaan siya ni Abraham, noong nabubuhay ka, ay nasa iyo ang iyong magagandang bagay. Samantalang si Lazaro ay walang-wala. Ngayon siya ay naaliw at ikaw ay nasa matinding paghihirap. Nagmakaawa ang mayaman na ipadala si Lazaro upang bigyan ng babala ang kanyang pamilya. Ngunit sumagot si Abraham, mayroon na silang Moises at ang mga propeta. Kung hindi sila makikinig sa mga ito, hindi sila makukumbinsi kahit pa may bumangon mula sa mga patay. Mga kapatid, tatlong bagay ang ating mahalagang paalala, babala, aral at halaga ng Ebanghelyo sa atin ngayon. Una, sabihin nyo sa katabi nyo, mamamatay ka din. Mamamatay din ako, mamamatay din tayong lahat. Di ba namatay silang dalawa? Itong dalawang taong ito. Ang buhay ay maikli. Life is short. Ngunit ang kawalang hanggan o eternity, eternal life ay totoo. Ang mga pagpili na ginagawa natin ngayon, ang paraan ng ating pamumuhay, ang paraan ng ating pagmamahal, ang paraan ng ating pagtrato sa mga tao ay may epekto magpakailaman. There is effect in our life today. Kaya tignan natin, i-check natin ang buhay natin. Kasi sa huli, tayo ay uhusgahan ng ating Panginoon. Whether we like it or not. Kaya i-check natin kung meron na ba tayong nagawang mabuti sa iba or may nagawa na ba tayong mga bagay na ikabubuti para sa iba. Ang kayamanan at tagumpay ay hindi masama. Di ba? Ang mayaman, hindi naman siya gumawa ng masama kay Lazaro. Ang kasalanan niya ay ang kanyang pagkawalang bahala. Indifferent. Sabi niya, to hate is not equivalent of opposite to love. But to hate is equivalent to become indifferent. Walang kabahala. Sa mga kabataan, tinatawag nila nonchalant, walang pakialam, walang pakiramdam. Kasi sa huli,
hindi ito tungkol sa kung ano ang meron tayo, kundi kung gaano karaming pagmamahal ang ibinahagi natin sa ating kapwa. Sabi nga ni Mother Teresa of Calcutta, we are not called to be successful, we are called to be faithful in our God. Hindi tayo para maging tagumpay, kundi para maging tapat sa ating Panginoon. At ang ikalawa, huwag magbulag-bulagan sa kahirapan ng iba. Huwag maging walang pakialam, walang malasakit sa iba, gaya ng sinasabi ng mga kabataan, walang kibo, nonchalant, walang reaksyon, walang damdamin, walang pakikiramay sa iba. Ang hamon kung gayon ay buksan ang ating mga mata sa mga Lazaro sa ating paligid. Ano ba ang ibig sabihin ng Lazaro? Ang pangalang Lazaro ay tinutulungan ng Diyos. Pero sa punto ng ating ebanghelyo, nakita natin na si Lazaro lamang ang napangalanan ng ating ebanghelyo o ng ating parabola, ng ating parable. Maaari siyang maging pulubi na makikita natin sa mga lansangan ng tagig, ng isrembo, isang naghihirap na estudyante, isang kasamahan na pakiramdam ay hindi napapansin o maging isang miyembro ng pamilya na napababayaan na lamang, na naghanga din ng atensyon natin sa pamilya. Sinasabi sa atin ni Jesus, huwag lang silang mapansin, tumugon namang ng may awa sa kanila. Hindi lamang natin sila nakikita, kundi tumugon din tayo sa kanilang mga hiningi sa atin tulong. At ikatlo, sabi dito sa huling parte ng ating gospel, ikaw lamang Panginoon at ang iyong salita ay sapat na. Ang salita ng Diyos ay sapat na. Nasa atin ang banal na kasulatan, Scripture, ang mga turo ng simbahan, the teachings of the church, at ang mga laga or the gospel values that Jesus is teaching us. Ang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo na talagang bumangon mula sa mga patay. Ang tunay na tanong ay, nakikinig ba tayo? Pinapayagan ba natin ang kanyang salita na baguhin ang ating mga buhay? Bilang mga miyembro ng magandang pamayanang Kristiyano na ito, ng ating parokya, ng ating simbahan, hindi lamang tayo tinawag upang maghanap ng kaalaman, to know the knowledge, kundi upang mamuhay ng may pagkaawa, pagkahabag, at may pananampalataya. Tinatawag tayo ng Diyos upang maging mga kapatid para sa mga naliligaw, ang huli at ang mga pinakamaliit. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili ngayon, sino ang mga Lazaro sa ating mga paligid? At paano tayo tutugon ng may pagmamahal? Dahil sa huli, hindi ito tungkol sa kung gaano ang meron tayo, kung gaano ang meron karami tayo sa buhay, kundi kung gaano karami ang ibinibigay natin, sinishare natin sa iba, upang sila ay mabuhay din. Hindi ito tungkol sa kung gaano tayo kakomportable sa buhay, kundi kung gaano tayo nagiging mahabagin. Naway magbigay inspirasyon ang ating ebanghelyo ngayon na mamuhay na bukas ang mga mata natin, open eyes. Handang magbigay ang puso, bukas palad, at ang buhay ay nakaugat sa buhay na walang hanggan. Hangarin natin ang buhay na walang hanggan. Kaya manalangin tayo at hiningin sa Panginoon, magpasalamat tayo sa kaloob niyang salita ngayon. Buksan ang ating mga mata upang makita ang mga Lazaro sa ating mga paligid. Buksan ang ating mga puso upang tumugon ng may pagkaawa, at buksan ang ating mga kabay upang ibahagi ang pagpapalang natanggap natin. Share your blessing. Turuan nawa tayo ng Panginoon na mamuhay hindi lamang para sa ating sarili, kundi
para din sa iba, lalo na sa mga nahihirapan at sa mga may sakit at sa mga nakakalimutan na sa ating lipunan. Naway, ang ating mga buhay ay sumalamin sa pag-ibig, awa ng Diyos para sa lahat. Amen.